siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi! This is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang kolesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po, hanapin lamang natin ang MX3 500mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Malaki ang epekto sa metabolismo at sa katawan ng isang tao ang kakulangan ng tulog. Sa pag-aaral ng mga eksperto, lumalabas na ang mga taong natutulog lamang ng 5.5 hours kada gabi ay nababawasan ng 55% na mas kaunting taba at 60% na mas maraming kalamnan kumpara sa mga natutulog ng higit sa 8 oras kada araw sa magkatulad na dieta. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot din ng pagbabago sa hormones gaya na lamang ng mga sumusunod. Tumataas ang ghrelin o ang hunger hormone at leptin kaya nasasabik ang utak ng tao sa pagkain kahit hindi na nito kailangan ang calories. Tumataas rin ang cortisol level o ang stress hormones na naghihikayat sa katawan na magtipid ng energy at hindi ito magamit. Gayon din, nagiging insulin resistant na ang katawan. Ibig sabihin, sa halip na gamitin ang calories para sa enerhiya o gawing bahagi ng kalamnan, ito ay nasisingit sa mga adipose tissue bilang taba. Sa madaling salita, kahit na nasa maayos na dieta ang isang tao, maaari pa rin makonvert ang pagkain bilang isang taba kung kulang ang ating oras ng pagtulog. Paalala ng mga eksperto, ilan pa lang ito sa mga maaaring epekto ng puyat na kung dumalas at hindi tuluyang mapagtuunan ng pansin ay maaaring humantong sa mas malalang karamdaman. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga issue at balita, kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Ay naku, ikadalawa na kagad tayo sa buwan ng January, ng Enero. It's January 2, 2026. O ba, nasanay sa 2025? Ayaw paalisin ang year 2025. Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito pa rin po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga public service at siyempre sa pangkalahatan. Ayan, naging mapayapa naman ang selebrasyon, ang pagsalubong sa bagong taon, particular dito sa atin sa Metro Manila, no? So, sabi po yan ng NCRPO, no? National Capital Regional Police Office. At
sa pamagitan po ng balitang yan, di okay lang. At least payapa nating sinalubong ang bagong taon, 'di ba? So malaki daw na nakatulong yung pagpapanatili ng maayos at payapang pagdiriwang ng bagong taon yung police visibility, yung pagpapakalat ng maraming mga men in uniform, no? Ating mga police, lalong-lalo na po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na yung mga matataong lugar, syempre. Imagine mo, 2,177 personnel ang na-deploy. Ano? Anyway, salamat po. At least, maayos nating sinalubong. Although syempre may mga insidente, may mga nangyari din, may mga naputukan, 'di ba? Merong mga pagsabog. Pero kaya kalungkot pagka ganun. Kabi-kabila naman yung paalala ng ating mga otoridad bago tayo sumalubong sa bagong taon. Pero dito po sa pagpasok ng year 2026, ayan, sabi po ng base po sa monitoring ng Philippine National Police, wala naman daw naitalang kaso ng casualty o pagkamatay, no, sa pagsalubong po sa year 2026. Ayan, sabi po ng PNP, generally peaceful ang selebrasyon natin ng bagong taon. Pero teka, ingat-ingat tayo sapagkat kagabi grabe po yung ulan, 'di ba? Dito sa Metro Manila, ang tindi. Pati yata mga karating probinsya, inulan dito sa Metro Manila. Mahigit isang oras ba yun? Di ko naurasan Parang ganun nga. O kasi nagsimba pa kami last mass namin kagabi, di kami nakauwi. Kasi baha na yung Taft Avenue. Ang bilis bumaha. Di ba? Talagang lumusong. Typical lumusong sa baha. Pagka po ganyan. Oo, ay ang tagal nung ulan Sabi ko, naku, maglilikaan na naman to ng mga bahabahang kalsada. Baha-baha kasi yung mga, alam niyo yun, mga gilid-gilid. 'Di ba? Ay, nagulantangan lahat yung ulan na yun, yung bagsak ng ulan na yun. Anong oras ba yun? Mga bago mag 7, I think. Oo, mga past 6 ng gabi. Nagsimula yan Ang lakas kagad. Oo, tapos anong oras na? 'Di ba? Alas 8 pasado na, umuulan pa rin. Ay nako. Ingat-ingat po tayo pero sabi po ng Pag-asa until ito yata yung pangalan nung nung mga bagyo na papasok. Ayan, ayoko Ada yung unang magiging bagyo, tas may basyang. Gagamitin nila yung set ng domestic cyclone names mula A to Z maliban sa X. O, di ba? Yung mga pangalan, Ada, Basyang, Kaloy, Doming, Esther, Francisco, o di ba? Gardo, Henry, may bagyong Henry Henry Uri. Inday, Yossi, sino kaya dito ang magiging super typhoon? Sana wala. Quiapo. Yung Quiapo spelling hindi Q-U-I, K-I-Y, no? O sa Apo, Quiapo. Luis, Maymay, ba? Neneng, Obet, Pilandok. Ba't Pilandok? Tagalog ba to? Queenie, may Queenie. Rosal, Samuel, Tomas, Umbertoa. May mga kakaibang pangalan na Venus, Waldo, Yayang, Zeni. Yan yung mga pangalan. 'Di ba? Pinalitan ng Ada, Francisco, Quiapo at Pilandok yung mga pangalang Agaton, Florita, Carding at Paeng na inalis dahil nga nagdulot ng malawakang pinsala nung pong year 2022. O kasi pagka ganyan, di ba, ang Pag-asa ay inaalis yan, nire-retiro, sabi nga nila, no? Yung mga pangalan ng bagyo kapag nagdulot yan ng hindi bababa sa 300 casualty, no? O kaya ay 1 bilyong pisong halaga po ng pinsala. Yan. So, baka may isang bagyo na possible mabuo at makapasok po sa PAR, no? Philippine Area of Responsibility ngayong pong January. Sana wala. Wag muna. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo at ngayon pong ikadalawa na tayo sa buwan ng January. Ay bigyan daan muna natin yung ating mga report. Meron pong halos 1 milyong pasahero daw kada araw ang naitala sa mga paliparan nito pong holiday season. Dami nagbakasyon, no? Alamin natin ang detalye niyan, ibabalita ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle?
Miss May, halos 1 milyong pasahero kada araw ang naitala sa mga paliparan sa bansa nitong Kapaskuhan. Ayon sa PNP Aviation Security Group, pumapalo sa 160,000 hanggang 170,000 mga mananakay kada araw ang dumaan sa Ninoy Aquino International Airport pa lamang. Sa kabila ng surge ng mga air traveler, deklarado ng ABSEG na mapayapa at ligtas ang naging paglalakbay ng ating mga kababayan, lalo tigit doon sa mga malalaking paliparan. Tinauhan ng mga tauhan ng ABSEG ang NAIA at iba pang key airport upang palakasin ang security coverage nitong holiday season. Matagumpay rin daw yung implementasyon ng Ligtas Paskuhan 2025 na resulta ng heightened security posture, intelligence-driven operation at matatag na interagency coordination. Ito si Giselle para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle? Oo. Itong mga halimbawa kahapon, siguro mas mahigit pa sa 1 milyon yung mga dumating or hindi pa nagsiuwian kasi meron pang weekend. Correct, Miss May. Ngayon ay ang kanina nga nag-ikot din tayo sa mga terminal. Malamang ganyan din, Miss May, yung mga yung magiging sitwasyon sa mga key airports sa bansa natin dahil nga meron pang weekend Ayon, ang sabi nila, papalo daw o darating, magbabalik Metro Manila yung bulto ng ating mga kababayan na nagbakasyon sa kanilang mga lalawigan sa darating pa na weekend, Miss May. Ibig sabihin, hindi pa nakakapagtala ang ating mga paliparan o kaya mga bus terminal ng Exodus nitong January 1, meaning talagang maraming extended, yung iba nating kababayan, Miss May, yung may extension yung kanilang bakasyon sa kanilang mga probinsya, pero nagsisimula na rin na magbalik yung ating mga bakasyonista dito sa National Capital Region. Yung eksaktong bilang sa mga paliparan, iyan yung nire-request natin kay General Manager Angelito Alvarez. Samantalang doon naman sa PITX, Miss May, ngayong umaga pa lamang ay hanggang kaninang alas 8 partikular, halos 40,000 na yung mga nagbabalik dito sa Metro Manila. At simula noong December 19, Miss Mia, hanggang kahapon lang ay pumalo na sa mahigit 2.6 na milyon yung mga kababayan natin na dumaan sa nabanggit na terminal. Oo, kasi kaya ako natatanong, yung mga nasasakyan natin na Grab, 'di ba? Sinasabi nila na marami na daw silang ang dami daw mga sinusundo na sa airport. But then medyo maluwag pa naman yung mga major thoroughfares yata natin, siguro bukod lang sa EDSA. Ang parang ang pagtaya, Miss May, doon sa mga airport natin, kung hindi ako nagkakamali, yung nilabas na pagtaya ng CAAP ay papalo sa mahigit 2 milyon yung mga pasahero nitong holiday season. Siguro mabalikan natin yung mga situation report na yan siguro pag Sabado, Linggo. Baka magkita-kita na yung Exodus, Giselle. Correct, Miss May, ay bilang ngayong Friday, January 2 ay nagsisimula namang magbalikan na nga yung mga kababayan natin dito sa Kalakang, Maynila. Abutin daw ng hanggang sa Lunes yung pagbabalik sa Metro Manila ng mga kababayan natin mula sa kanilang pagbabakasyon kasama yung kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga lalawigan. Maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricaport. Batiin ko lang si Mamang Grab driver. Lagi pala siya nakatutok sa atin sa DZRH, yung mga programa natin. Ay, maraming salamat po at Happy New Year. Ayan, Kuya Elmer Cabanilla Lial. Kitang pa apelyido niya. Tama ba? Lial ba? Lial. Ayan, Lial yan pag English. Lial. Ayan, thank you so much. At maligayang paglalakbay kasi maluwag pa daw yung mga kalsada. Diba? Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. At sabi nga po natin, epektibo ngayong araw. Kanina ko pa ito naririnig mag-public service na rin tayo. Epektibo ngayong araw yung pagbabawal sa pagdaan po ng mga e-trike sa mga highway sa Metro Manila. At
ngayon na nga naman, ikadalawa ngayon ng Enero. Oo, ito yung last year ay pinagpaliban eh. So kabilang sa mga bawal daanan, of course mga major thoroughfare, EDSA. Kasi naman mga to naman kasi kababait eh. Pwede naman sa mga, di ba, hindi naman sa mga major thoroughfare. C5 Road, Ross Boulevard, ayan, nandyan, natawid kaya yung mga yan. Quirino Avenue hanggang Magallanes South Luzon Expressway. Ayan, at yan po ay alinsunod sa umiiral na patakaran ng MMDA, no? Metropolitan Manila Development Authority. Kaya may mga hinuli na ba? May mga nasampulan? Ayan, okay. Alamin natin. At maganda kasi ilagay sa lugar para nang sa ganun, 'di ba? Unang-una iwas aksidente. And then of course yung cause ng traffic lalong-lalo na sa mga major thoroughfares pag nakita mo meron na ngang yung mga public utility vehicles, yung mga jeepney. Tapos makita mo pa yung mga tawag nito, yung mga taxi. Gustong-gusto pa naman magsitigil diyan sa alayo naman ito, Isa. Para ka naman nag-aabot ng dali lang nga. Sandali. Meron po tayong, sandali ha, ito ha, bigyang daan muna natin. Flash Report. Flash Report! Puntahan muna natin ang kinaroroonan ni RH52 Emil Parosa. Nasa ba siya? Campo Aguinaldo. Alamin natin, yun daw pong suspect sa New Year bombing dyan po sa Cotabato, napatay sa operasyon ng ating mga otoridad. Alamin natin ang buong detalye niyan. Ibabalita sa atin ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Kinumpirma. Nako, naputol si Edniel. Sandali lang. So, alamin natin ha, yung report na yan, yung suspect dun sa nakalipas na New Year bombing, yung pagpapasabog dyan po sa Cotabato. Ayan, napatay daw po sa operasyon ng Philippine National Police. So, pulisya ang naka-enkwentro nitong suspect na ito. Ayan, alamin natin ang detalye niyan. Again, RH52 Edniel Parosa. Edniel? Kinumpirma nga ng Matala Municipal Police Station na napatay sa hot pursuit operation ang isa sa dalawang suspect sa paghagis ng granada na nagdulot ng pagkakasugat ng 22 katao sa Matalam, Cotabato nitong 1 ng Enero. Patay sa report ng Matalam Municipal Police, kinilala itong napatay na si Alias Khan na na-corner sa bahagi ng Barangay Kilada. Aarestuhin dapat ito bilang bahagi nga ng ng operasyon ng pulisya, pero bumunot di umano ng baril at unang pinaputukan ng otoridad dahil sila namang gumanti at nagresulta doon sa pagkakasawi ng suspect. Na-recover sa kanya ang isang unit ng kalibre 45 caliber o ng kalibre 45 pistol at isang magasin itong mga bala. Meron ding nakuha sa kanya na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu. Nauna nang inilutang ng parehong police station na baka drug syndicate itong nasa likod ng pambobomba ngayong nagkaroon daw sila ng significant gains o matagumpay ng mga operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot dito sa Matalam, Cotabato. Ipinag-utos naman na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang dagdag na seguridad o mas mahigpit seguridad sa Cotabato area kasunod nitong New Year bombing at paghunting pa rin doon sa isa pa sa mga tukoy na riding in tandem suspects kung saan isa nga ang napatay na ang ating otoridad. Ako naman sa Edniel. Yes, Sammy. Ibig sabihin yan, identified yung sinasabing suspect na yan, identified yan sa isang organized group? Yan yung isa doon sa mga anggulong tinitignan dahil bago mapatay sa operation, itong lalaking ito, ay nagbigay ng pahayag sa local media yung local police dyan sa may Matalam at binabanggit na isa doon sa kanilang mga anggulong sinisilip drug syndicate itong nasa likod. Kasi ito nga yung sumunod na balita na napatay nga sa operasyon itong suspect. Again, suspect pa lamang ito at nakuhaan din ng illegal drugs sa kanyang pag-iingat. So hindi nag-iisa, no? Base diyan sa report na yun, hindi nag-iisa yung suspect.
Correct. Dalawa may yung subject nung hot pursuit o ng manhunt dahil dalawa silang naghagis ng granada dahil riding in tandem sila. Pero yung kanilang involvement doon sa drug syndicate, bagamat hindi pa tuluyang na-establish, isa yan doon sa mga sinisilip ng PNP. Okay, maraming salamat, Eniel. Balik tayo, May. Maraming salamat, RH52 Eniel Parosa. Oras natin mga kaibigan, 26 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at ngayon punta naman tayo sa kinaroroonan ni RH23 si Edwin Duque. Alamin natin sapagkat yung Department of Public Safety and Traffic Management daw po dyan po sa Caloocan, nanghuhuli na ulit ng e-bike na dumadaan sa mga national road. Dapat kasi pag in-implement yung ganyang batas, lahat, di ba? Tama ba? RH23 Edwin Duque. Edwin? Hey, good morning. Good morning at Happy New Year pa rin. Happy New Year. Pero teka lang, Kuyang Edwin, e-bike lang ba talaga o lahat na? Okay, at nilinaw kanina ni Engineer Bernardo, ang hepe ng DTSPM at Engineering ng Caloocan, na yung itong ordinance to, ito'y nakapaloob doon sa National Road. Halimbawa, C4, C3, Mabini, MacArthur Highway, EDSA, Rizal Avenue, 10th Avenue, yan mga under ng National Road Administration at MMDA dito sa Baguio ng Caloocan na hindi na pwede yung lalo na yung L1, L2, L3, pero yung L4 mismay, medyo may pwede yun sa mga malilit na kalsada, pero hindi na sila pwedeng mamasada. Ngayon, yung mga L1, L2, L3 na e-bike, e-trike, pwede sila sa mga eskinita, pero hindi rin sila pwedeng mamasada. Tinuldukan na ng Caloocan May yung pamamasada ng mga ito dahil hindi sila, una-una, hindi sila nakaregistered as para mamasada. Pangalawa, hindi sila dahil magaan, pwede silang anytime, pwedeng maaksidente, matomba dahil sa gaan. Kaya bagamat umaalma yung mga e-bike at sabi nila pag nanakaw na lang kami, ulit, mangisnad na lang, sabi hindi katwiran yun. Ang dapat, i-adjust natin yung sarili natin para halimbawa yung batas na yan, dapat natin sundin niya ay para sa kapakanan. Iba kasi Kuyang Edwin talaga, alam mo naman ng mga Pinoy pero di naman natin nilalahat pagka talaga nakasanayan na no? Nakasanayan na hindi sumusunod sa batas. Kaya nagkaroon ngayon ng ugnayan May ang hepe ng PSTM dito sa Malabon, ang Traffic Bureau ng Malabon at Caloocan kasi border yan Itong C4, C3, border yan. So nag-usap na mayroon silang isang layunin na paghihigpit. Dapat i-implement talaga, Ms. May. Na Oo, kasi ang dapat talaga mag-i-implement yung ating mga traffic enforcer. Dapat hindi yan porket, alam mo yun, maliit lang, pinalalampas. Yun nga ang problema nagsunod-sunod na, di ba? Dapat palampasin. Kasi kanina, meron pa rin pumilit. Pag makakita ng porset, biglang tago, hindi na dapat ganon. Pag batas at alam nilang bawal na talaga dapat. Alam mo, Pinoy. Oo. Bawal pag makaharap kasi ng paraan, sayang yung batas, hindi naman ini-implement. Gawa ng batas, yung mga mambabatas, pati yung mga konseho, di ba? Mga ordinansa na yan, di naman pinatutupad. Pero napansin ko yung pag-ikot namin mula pa kanina, yung C4, C3 na dati parang malakaputi ang mga e-bike. Siguro takot na rin yung iba na ma-impound. Kasi ang penalty niyan, first penalty, 1,000, 1,500, 2,000. Pagkasunod-sunod pa rin, palaki ng palaki yan, Miss May, hanggang 5,000. Kapag laging ganon, may impound na sila at days impound. Kapag tuloy-tuloy pa rin, kukunin na yan, Miss May, bilang kabayaran doon sa kanilang tuloy-tuloy na paglabag. Pero ngayon pa lang, nagpaalala ang DTSTM na lahat ay hindi na pwedeng mamasada. Yung L4, pwede yung private, halimbawa, gagamitin niya magatid sa school, yun lang nakakadaan doon sa medyo maliit na kalsada, pero L4 yun, yung 4 na gulong. Yung L2, L3, Miss May, kahit sa iskinita, hindi na pinapaintulutang mamasada. Kaya ngayon pa lang, pero sabi ni Ginoong Bernardo, i-adapt nila na
yung kung pwede, kahit yung mga iskinita, Miss May, ay meron na rin silang karapatang ipatupad yung mga ordinansa para mapatigil talaga yung pamamasada ng mga e-bike e-trike. Oo, para kasi diyan mo lang talaga. mababalik yung disiplina, Kuyang Edwin Yung ipatupad yan lagi-lagi, oras-oras, bawat sandali. Hindi pwedeng may pinalalampas kasi ang nakakabugnot niyan actually para sa atin lalong-lalo na pag nagko-cause na talaga ng traffic 'di ba? Tapos aksidente pa. Yung bang ngayon ipatutupad tas bukas hindi. Tapos uhulihin ulit tas hindi, 'di ba? Kaya nilinaw ko kanina, Miss May, kaya ginoong Bernardo, kung yun bang pitsang itinakda ng MMDA na sakop ng ordinansa na kung sakali, pasensya na raw talagang ipapatubadan nila dahil nung una pinagbigyan, pangalawa pinagbigyan, siguro naman maintindihan na nila kung ipapatubad na yung mga batas na yan dahil talagang ipapatubad, Miss May, at nagkaroon na ng mga ugnayan yung mga hepe ng Traffic Bureau dito sa Kamanaba para lahat, kahit na sila lumusot, wala silang pwedeng puntahan pagdating doon sa mga paglabag ay uulihin na raw sila. Pero may mga penalty siguro sa penalty mo. Ikaw na mismo asusuko para doon sa mga paglabag. Pero panawagan natin, Miss May, doon sa mga may-ari, siguro mas mainam na sundin yung mga batas ang kapakaran naman yan, para naman yan sa kaluwagan ng traffic, sa kalsada, at hindi naman dati naman mismo, wala naman yan. Siguro pwede ituloy-tuloy natin para gumanda naman yung daloy ng traffic. Correct. Tsaka i-penalty mo lang yan na i-penalty, implement lang yung batas, Kuyang Boyi, pag hindi bumalik disiplina ng mga yan. 'Di ba? Meron namang binibigay sa kanilang kalsada. Sana doon lang. 'Di ba? Wag na yung mga major thoroughfare kaya una-una aksidente yan. Pag aksidente di damay-damay pa, 'di ba? Pero maganda rin yung nagkaroon din ng takot yung iba alam mo dati pag-ikot kami ng umaga itong C4, C3, napakaraming bumibiyahe parang kabuti. Kanina siguro meron lang kaming ilan-ilan na nakita pero nagmamadali. Pag tinignan nilang maluwag at wala namang bantay, ayan, medyo hataw. Pero pag bigla lang nila, pumapasok sa sinita. Diyan gamitin ng mga pulis natin yung tago-tago system. Pag bigla sila susulpot sa harapan. Sabay dakma, sabay huli. Ang problema, Miss May, kulang tayo sa otoridad. Sa hindi naman ganun karami. Iyon lang. Kaya yung ticket nila, yung panikit. Kasi baka mamaya masaklap niyan, Kuyang Edwin, maging source na naman ng corruption yan ng ating mga law enforcement, ha? 'Di ba? So dapat hindi ganyan. Pero hindi sa dami ng CCTV camera. Dito may sa Caloocan, ilang membro ng Traffic Bureau ang pinatawag ni Mayor Along dahil nakikita sa CCTV na instead na tikitan, abay kitang-kita na hindi naninigit, kundi inaayos. Ayun ay yun nga kawawa. Yung pamilya, tinanggal dahil sabi ni Mayor, hindi dapat pamarisan yung gano'n dahil paano may tutuwid yung mali kung dinadaan sa mga pakiusapan. Dapat kung gano'n siguro gaganda yung daloy ng trapiko at kasi sabi nga kaya daw matraffic kasi may nagtatraffic. Pero kaya siguro kung matuwid, kahit pangarap, magkaroon ng katuparan yung mga batas. Kuyang Edwin, may nagre-react dito, isa natin listener. Oo, kasi doon sa Waze daw, pagka daw may pulis, sinasabi daw ng Waze, may pulis sa dadaanan. Oo nga. Ba't ba may ganun kasi? Mag-ingat sa mga dalawang ganito. So, okay, i-try ka, di naman naka-Waze yung mga yan. Okay. Diyan tayo na madadali. Okay. Miss May, tapat si Waze. Sinasabi niya rin niya kung may mga under construction sa kabila. Sinasabi rin yan Oo, di ba? Oo, may release, di ba? May tama. Pati nga yung pulis. Baka pwedeng ihilingin sa Waze na tanggalin yung pulis. Maraming salamat kang Edwin. Miss May, ating update kaugnay pa rin sa mga pagpapatupad ng mga Traffic Bureau dito sa Kamanaba sa mga paghuli ng e-trike at e-bike dito pa rin sa ating kalugar. Aris 23, back to you, Miss May.
Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Ayan, maya-maya po ha. Naku, talaga naman. Dapat talaga may pitang implementasyon nito para nang sa ganun. Oo. Magkaroon na ng disiplina. Hindi naman ang dapat eh. Anyway mga kaibigan, 35 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo saglit lamang. Reach Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pilipinas, mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Oras natin, 43 minuto na po makalipas 10:00 ng umaga. At sa bahaging ito na ating programa, bigyang dana po natin ang ating unang pasyente para sa ating year 2026. Ngayong January 2, 56 years old, si Kuya Joel Villena Escalona. Siya po ay taga Caloocan City, dyan po sa may Del 96th Street. At may asawa, 2 anak, nagtatrabaho bilang barangay tanod sa kanila pong lugar. At ang kanya pong asawa naman ay isang barangay staff. November 2025, so last year po, ditong November lang, katatapos na, nung bigla na lamang daw nahirapang huminga, nakaramdam na sobrang pagkahingal at yun po ay kanyang kinubli, hindi niya pinahalata sa kanyang pamilya. Subalit makaraan po yung 2 linggo, lumala yung kanyang nararamdaman. Minanas na yung kanyang paa. At doon lamang siya nagpatingin sa doktor dyan po sa Chinese General Hospital, pero ang siste nung pagpapacheck up, agad na siyang pina-admit ng doktor at na-confine po siya ng 3 araw. At lumalabas po dun sa resulta ng kanyang mga laboratory test, isa po dyan yung ultrasound at to the echo, na siya pala ay meron ng heart failure. Noon din nalaman na mataas din ang kanyang blood sugar, kaya pinag-insulin, binigyan ng mga reseta at umaabot daw ng 1,000 kada araw yung kanyang nagagastos para po sa gamot.
At ngayon lumalapit po sa atin yung kanya pong misis, si Ate Josephine Escalona, no, para kay Kuya Joel. Ayan, magandang umaga Ate Josephine, good morning. Good morning po, ma'am. Happy New Year. Happy New Year din po. Kumusta ang New Year ng pamilya? Okay naman po, ma'am. Oo, sinalubong naman ng ligtas, walang paputok. Wala pong paputok, ma'am. Oo nga. Kumusta si Kuya Joel ngayon? Medyo okay po, ma'am. Oo. So, kailan siya? Ibig sabihin nung na-confine pero nung inilabas siya, ibig sabihin nung paglabas, insulin na yung kanyang treatment, yung kanyang gamot. Yes po, ma'am. Yung insulin niya, ilang beses sa isang araw? 2 po. 2 beses. Apo. Oo. So, sa isang buwan, magkano inaabot ang gastusin niya para sa insulin? Magkano yung Ang kwenta po kasi namin, ma'am, pati po sa gamot niya, nasa 1,000 plus po a day. A day? Wow. So, Apo, ma'am. So, sa isang buwan, magkano yun? 30,000? Yes po, ma'am. Nako, medyo may kabigatan. Yung 2 anak ninyo, mga nag-aaral pa? Nag-aaral po yung isa, ma'am. Yung isa may pamilya na po. So, yung bunso, anong year na? 4th year college na po, ma'am. Patapos na. Oo, at least na itatawid, ano. So ngayon ay hindi mo na siya makapag-barangay tanod o ano, tinuloy niya ba o ano muna pahinga? Duty pa naman po siya, ma'am, pero doon lang po siya sa loob ng barangay pinapa-duty po. Oo, kasi nga kailangan may allowance naman yan, 'di ba, pagka barangay tanod? Kahit wala po, ma'am. Wala. Yung sahod lang po talaga na per month. Kahit papaano may sahod. Yes po, ma'am. No, at makatugon-tugon. And then ikaw bilang barangay staff, meron din. So napagsasama. Ganun din po, ma'am. Opo. Kahit papaano napagsasama. Sa barangay ba walang nakukuhang gamot like sa insulin, wala bang ganun? Wala po, ma'am. Oo, na-try niyo na bang lumapit sa sa inyong social service sa Caloocan? Hindi pa po, ma'am. Itong pagpasok ng itong bagong taon, try ninyo lumapit ha, kahit papaano makatulong yun. Para doon sa kanyang try po namin, ma'am. Insulin. Kasi parang regular din, di ba, dapat nagpapacheck up na si Kuya Joel. Apo, ma'am. O kaya minsan, Ate Josephine, mahirap yung tinatago yung nararamdaman di ba? Yes po, ma'am. Hindi po kasi madaing to, ma'am. Kumbaga, oo nga, nasa mukha nga Pero ngayon, mataba pa siya dito Opo, ma'am, mataba-taba pa po, ma'am. Pero nung pong nasa ospital na, saka nung paglabas po, bumaksak na po yung katawan niya, ma'am. Bawasan ng sugar. Kasi para magbawas ng sugar. Opo, ma'am. Minsan, may sukat na po yung kanin niya. Oo nga. Kaya minsan mahirap pagka akala mo wala ka pang nararamdaman no? Opo, ma'am. Lalo na siya tanod. O di ba yung pangangatawan niya, pantanod talaga Kumusta si Kuya Joel ngayon nung siya ay nagkasakit? Kumusta naman? Ma'am, ngayon medyo magaan yung pakiramdam niya kasi nangayayat siya, ma'am. Pero dinadaing pa rin niya yung likod niya, ma'am, para daw may tubig pa rin. Oo. Anyway, ano ba yung naging findings sa kanya? Ano sabi ng doktor? Ano yung diagnosis? Ano po, ma'am? Yung acute atrial fibrillation in RBR, aggressive heart failure, ma'am. Congestive heart failure. So doon ka agad siya tinamaan sa puso, Yes, ma'am. So ngayon, anong ginagawa niya para ma-maintain na niya? Of course, yung sugar, number 1. And then yung kasi pagka ganyan, mahirapan talagang huminga. Opo, ma'am. May sukat din po ang tubig niya, ma'am. 1.2 liters lang a day, hindi po pwedeng lumagpas. Dahil? Kasi may tubig siya sa likod, saka may tubig siya sa baga, saka sa puso, ma'am. Yung indikasyon ba niyan, yung nahirapan na kagad siyang huminga, yun lang ang pinakitang indikasyon, Opo, yun lang po, ma'am. Naninigarilyo din ba siya?
Hindi po, ma'am. Hindi po ito naman. naninigarilyo, ma'am. Kahit papaano may laban siya, di pala siya naninigarilyo, ano? Opo, ma'am. Pwedeng pwedeng yan, ingat lang sa pagkain, isa yun. So ngayon, yung kanyang mga pangangailangan, kahit papaano meron naman, ay tatawid pa naman, Ate Josephine. Natutulong-tulungan po kami nung anak na panganay namin, ma'am. Oo, na may pamilya, pero may trabaho naman. Opo, ma'am. Oo, ang anak niyo ba, 2 lalaki? 2 babae lang po, ma'am. 2 babae. Ayan. At ikaw pumapasok ka, pero siya sa bahay, hindi naman siya yung nakahiga lang din naman. Hindi po, ma'am. Mhm. So pagka nakakalabas, pumapasok pa kahit pa paano. Yes, ma'am. Lumalabas-labas, naglalakad-lakad po. Oo. Ayun lang. Talagang iwas sa pagkain. Feeling ko, paborito ni Kuya nun, kumain, ano? Opo, ngayon po, hindi niya na kumain ng kumain. Oo nga. Anyway, so meron siyang lesson learned, ha, Ate Josephine? Yes, ma'am. Oo. Anyway, so sige po, at ang iyong mga pangunahing inilalapit sa atin, yung pambili ng kanya mga, like, of course, sa insulin. Yes, ma'am. Mhm. Sige, Ate Josephine, pwede ka rin manawagan na hingi tayo ng tulong para kay Kuya Joel, para na sa ganun madagdagan yung ating maibibigay ng ating mga regular donor para sa kanyang mga gamot, lalo na yung insulin. Kailangan yan, hindi siya liliban dyan, di ba? Dapat regular. No po, ma'am. Sige, go ahead, Ate Saka yung Josephine. mga gamot po niya. Sige, Ate Josephine, go ahead. Nananawagan po kami na makahingi po kami ng konting tulong sa pangangailangan ng mister ko sa mga gamot niya sa pang-araw-araw po. At syempre para dun sa mga gamot, na yung tutulong po, pwede magpadala sa ating GCash account ng Operation Tulong sa pamamagitan ng ating EP Mabel Arribe 0968-713-4445. Ayan po, naka-flash sa inyo pong mga television screen. Pakilagay po Joel. Ang Joel niya, Jowel, Escalona. Si Kuya Joel Escalona. At nandyan po ang ating GCash account 0968-713-4445. At para dyan, Ate Josephine, para kay Kuya Joel, bigyan siya ng 2,000 pesos mula sa ating napakabait na regular donor, Senator Lito Lapid, si Supremo. Apo, ma'am. Ayan, pasalamatan mo ang butihing senador. Go ahead. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid, sa tulong po ninyo. And of course, dagdagan natin yan ng another 2,000 pesos mula sa mga uyang ng Mayor Lacaydeo Macalma Holy Family Academy Scholarship Foundation. Maraming salamat po. Ayan, so pandagdag, pambili nyo muna nung tawag yan, insulin, yung una-una, at yung iba pa niyang gamot. Apo, ma'am. Okay? O sige, pakisabi kay Kuya Joel, ingatan ha. Yung kanyang mga bawal ngayon, ingatan, wag gawin. Apo, ma'am. Apo, ma'am. Okay? Sige. Apo, ma'am. Ayan, magkibigan si Ate Josephine Escalona para kay Kuya Joel Villena Escalona. Yung mga tutulong, pwedeng-pwede naman po. Ngayon pa lang, pasasalamatan na natin. At magpadala. Maraming salamat po. Ayan, any amount po para kay Kuya Joel, mapagsama-sama natin yan ay makatulong pa rin para sa kanyang mga gamot. Ayan, maraming salamat Ate Josephine Escalona. Maraming salamat po ulit, ma'am. Oo. Thank you po sa tulong. God bless. Salamat po. Mga kaibigan, saglit po lamang babalik tayo. Meron na lamang tayong 6 na minuto bago po ang alas 11 ng umaga. DZRH. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Meron na lamang tayong 3 minuto bago ang alas 11 ng umaga at bigyan na muna natin ang report ni RH29 Boy Gonzales. Kumustahin natin ang sitwasyon dyan po sa Quiapo Church. Ilang araw naman bago po ang pagsasagawa muli, pagdaraos ng traslasyon ng Jesus Poong Nazareno. Alamin natin, RH29 Boy Gonzales, Kuya Boy G. Ate May, dinagsa ng mga deboto at mananampalataya ang simbahan ng Quiapo ngayong unang Biyernes ng taong 2026 upang dumalo sa misa isang linggo bago ang pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa Enero 9. Dahil sa dami ng mga nagsisimba, ilan sa mga deboto ay sa labas na lamang nakinig na misa. Ginabayan naman sila ng mga Hiyos del Nazareno upang mapanatili ang kaayusan, maayos na daloy ng mga mananampalataya. Dahil sa bagdagsa ng mga deboto sa simbahan, isinira na ang entrance dito sa Quezon Boulevard at Carriedo Street. Isa na lamang ang pasukan sa Villalobos Street. Wala rin anyang priority lane para sa mga senior at PWD. Nagpatupad naman na may na seguridad ang Manila Police District upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inaalalahanan naman ng otoridad ang mga nagsisimba na ingatan ang kanilang gamit. Matapos na magreklamo ang isang babae na nadukutan sa loob ng simbahan at isa pang babae na muntik na madukutan ng cellphone habang nakapila papasok ng simbahan ng Quiapo. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH29, Kuyang Boy G. Boy Gonzales. Abangan natin ang mga sitwasyon po at maganap po at ilang araw na lang yan. Siyempre meron pa rin mga preparasyon po. Batiin lang daw natin Governor Daniel Ferrando ng Bulacan. Ayan. And of course, Ma'am Annie Urbano. Ayan, sina Jolene Kerr Sam ng Las Vegas, Anita Urbano ng California at yung mga anak at apo daw, kapatid ni Camar Urbano. Ayan. Happy morning! Kahapon before 5 p.m. bumuhos na daw yung ulan dyan sa May Kawayan. Oo, talaga. Mga nearby provinces nga Sama ang, of course, Metro Manila. Mga kaibigan, sa pamagitan po ng si Mami Rose Lara. Mami Rose, good morning po ha. Happy New Year. Mga taga University of Perpetual Health Delta. Ayan. At syempre ang kanilang hospital, Perpetual Health Medical Center. Pansamantala po, magpapaalaman niyo pa rin po lingkod, may binauhan at syempre mamaya babalik po tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras natin, ganap na pong alas 11 ng umaga.
feeling mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling